Tumanggap daw ng mali-maletang pera sina Senators Cheese Escudero, Kiko Pangilinan at pati na si megastar Sharon Cuneta at iba pang personalidad. Ang buwelta ni Shawi, sobra na mga sinungaling. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Ayan mga pre ha, si Cheese Escudero daw po tumanggap. Si Sharon Cuneta at syempre yung kanyang partner, di ba, na si Kiko Pangilinan. Alam naman po natin na itong si Cheese Escudero po ay may issue, okay? May issue po about pera. Pera ng taong bayan, di ba? Pero about sa maleta po, wala pa, hindi ko naman sa pinagtatanggol po si Cheese Escudero, no? About sa maleta po, wala pong ganun. Porkit ba si Cheese Escudero hindi na kumampi sa inyo, tatakutin nyo na, ididiin nyo na ganun nga yung nangyari. Tumatanggap ng mali-malitang pera? Ha? Oh, yun po yung sinasabi natin. Kung talagang totoo yung mga pinagsasabi nitong 18 garbage marites na to, 'di ba? Kailangan po noon pa lang nagsalita na kayo about yan sa maleta na yan. 'Di ba? Dapat nagsalita na kayo na, oy, si Cheese nakatanggap pa. Bay, bakit bago-bago po yung statement nito mga to? Laban bawi po mga inutil. Sabi ni Jesus Lasyon, gumawa ka na naman ng fake vlog, kupal ka. Mas kupal ka, puki ng ina ng putang ina mong pamilya. Simula sa nanay mong inutil na naagnas na pinaglamayan na, pati sa anak mo, takantot mo yung anak mo sa kalabaw. Bobo kang inutil ka. So yan hindi nyo matanggap na wala na kayo, ligwak na kayo, pati yung putang inan yung sinusuportahan dyan. Diba? Malapit na yan, mga bobo. So tuloy po natin ito mga pre. Malinong bahay ito. Malinong time na yan, sir. Kami, sir, yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni... Ito mga nagsasalita, walang trabaho po ito eh. Ako wala pong problema sana kung wala kang trabaho, pero itong mga to, walang trabaho, sinungaling pa, naninira pa, traitor pa sa Pilipinas. O di ba? Nakakapal na mga pagmumuka. Mga talaga, mga inutil. Sila, wala pang, puro lang sila pa preskon, wala namang sinampang kaso. Diba? Puro lang hearing ko itong mga faking mga marites na to. Wala namang sinampang kaso. Paninira lang po yung ginagawa ng mga to. Diyan, sir, sa loob ng bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir. Ang ulam namin, hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir. Sir, yan. Ito ang bagong isiniwalat ng umano'y bagman ni Zaldico sa kanilang People's Forum sa isang events place sa Mandaluyong. Sa bird court lang yata ito nag-meeting tong mga to. Bunyeta talaga. Sa mismong forum, nadagdagan ng 4 ang 18 nagpakilalang bagman ng dating kongresista. Dito, nadagdagan ng 4. Dapat noon pa lang kinantan nyo na. Nakakapagtaka po kasi noong kakampi nila si Cheese Escudero, wala naman pong inisyong maleta. Wala naman pong sinabing, uy, pati yan si Cheese, kasama yan sa, nabigyan ng maleta. Ngayong, kumalas na po sa kanila, biglang nagkamaleta. Iginawit na nga si Senator Cheese Escudero at napadalan umano ng maletang may lamang pera kaugnay ng flood control scandal. Hindi nabanggit si Escudero sa naunang ginawang pagdinig ng Cayetano Block sa Senado. Lumalabas na lumutang ang pangalan ni Escudero matapos niyang umanib sa Gatchalian Block na siyang naging susi para makabuo sila ng quorum at i-reset ang lahat ng committee chairmanship sa Senado. Pero paliwanag ng abogado ng mga umunoy bagman, hindi na bago ang pagdawit nila kay Senator Cheese. Dati namang nandoon yung pangalan niya sa joint affidavit, di ba? So, nagbigay lang sila ng konting pruweba, no? Mga pictures, para mapatunayan na pumunta talaga sila doon. Pero yung iba pang mga litrato, mga videos, ay... Si Baligo doon, kapal-kapal ang pagmumukha talaga. Yan yung problema no?
Hindi po lahat ng mga sinasabi ng isang lawyer po ay totoo. Wala pong ganun. Kasi ang lawyer po, trabaho po talaga nila magsinungaling para po yung kanilang kliyente may panalo. Naiintindihan ko naman yung trabaho nila. Pero itong si Baligod, sobra na to no? Kapal-kapal ng pagmumuka. Alam nyo, kapag napatunayang gawa-gawa lang ito, ng 18 Marines or nila Baligod, dapat po madisbar ng hinayupak na to eh. Pahirap lang to sa bansa. Bibigay na lang namin sa Office of the Ombudsman, no? Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag si Senator Escudero na nauna nang itinanggi na may natanggap siyang maletang pera. Samantala, dawit na rin sa mga napadalhan di umano ng mga bagman si COMELEC Chairman George Garcia. Oh! po namin ay Pati si George Garcia! Woo! Grabe! Baka pati aso ni George Garcia. May maleta din siguro. Oh. Oy, ingat-ingat po kayo dyan mga nanonood sa akin. Baka madawit din kayo. Baka sabihin, isa kayo sa nakatanggap ha. hand carry bag na kulay itim. Mukha pa lang, wala na. Mukha pa lang, hindi na mapapagkatiwalaan ang animal na to. Kaya ingat-ingat kayo sa mga buhay ninyo ha. Oh, maraming Pilipinong galit sa inyo at handa kayong patayin ngayon. Oh, bakit po ang mga Pilipino galit sa mga sinungaling? Yung totoong Pilipino galit sa mga sinungaling. Oh. Kahapon yung hearing nyo kahapon na sinagawa. Oh. Kayo din babalik din sa inyo yan kasi may mga magpa-file na ng panibagong kaso sa inyo ngayon. Ang inang yan. Ang pinamamit sa amin ay yung driver niya. Then, binuksan ni Martic side yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Si Chairman Garcia, mariing itinanggi ang paratang. Naku, napakalaking kasinungalingan. Pero election po ako, COMELEC po ako, hindi po ako contractor, hindi rin po ako nangungontrata sa gobyerno o na-involve sa kahit na ako po'y 20. Isa-isa ring ipinakita ng mga umano'y bagman ng mga larawan na sinasabi nilang pruweba ng delivery. Mula sa Ang tanong, nasaan yung laman? 'Di ba? Kasi po pwede naman po mga mga dokumento, mga damit, o mga pasalubong, pwede pong ganun eh. Asan yung laman? Oh. Ano to mga kalyado niya, no? Satanas? pagsakay sa mga helicopter at van na pagmamayari ni Ko. Bukod sa politiko, diretsahan din pinangalanan ng mga testigo umano ang dalawang media personalities na nakatanggap daw ng pera mula kay Ko. Nagbabudget yan sa speaker para sa mga media through Congressman Saldico. Sa mga media personality, nanagdag ko doon si Ramon Tulfo. Pwede ko bang malaman Grabe no, comedy show talaga. kung sino yung Pwede ko bang malaman kung sino yung putang ina mo ka? Sino ba yun? Si Morales ba yun? Isa pa yun. Isa pa yun. Ubod ang sinungaling ang taong yan. club yun na pinapanggit din nyo? Tao ba yun o manika? Sa JB po, JB, Marami kasi JB. magkakapareho ng At saka kung totoong hearing po ito, kung legit po ito, dapat yung mga nandyan po, yung mga may posisyon sa gobyerno, yung mga senador. Eh bakit si Calvo yung nandyan? Senador ba yan? Putang ina. marami. News anchor po, Jamie. Si Montulfo, nagbirong sanang araw ay totoo ang paratang laban sa kanya. Biro pa niya, isang karangalan ng mapasama sa Maleta Boys. Itinanggi rin ni Clavio ang paratang. Pati si Clavio. Pati si Clavio, nananahimik yung tao. Dinamay sa maleta. Katawa na nakakalungkot daw pero handa raw siyang harapin ang alegasyon ng walang takot. Mensahe niya sa mga umunoy bagman, ebidensya muna bago ang dada. Ang GMA Network na istasyon ni Clavio, sineseryoso raw ang issue. Susuriin daw nila ang alegasyon. Sa parehong forum, ipinakita din ng larawan ni Senator Kiko Pangilinan at ng kanyang asawang si Sharon Cuneta. Oh. Sa tingin mo ba sa ganyang karaming tao magbibigayan kayo ng maleta dyan? Sa
Na ganyan, ang dami-daming tao dyan. Oh. Andyan si Kiko Pangilinan. Andyan si Sharon Cuneta. Tatanggap po ba sila ng maleta dyan? Ang dami-dami mga naka-video dyan, nakatutok. Siyempre, kung tatanggapin mo yan, masisira yung pangalan mo kung meron. Diba? So, imposible po na dyan mismo sa lugar na yan, nagkaabutan. Oo. At wala pong abutan talaga. Kasi, okay sana kung yung mga statements po ng 18 garbage marites, hindi pabago-bago. Pabago-bago eh. Oh. Kaya maniniwala na lang sa kanila, ano na lang, yung mga DDS na mga tatanga-tanga. Kasama ang mga empleyado ng kumpanyang konektado umano kay Ko. Bagamat hindi naman siya kinaladkad sa maleta scheme ng mga umano'y bagman. Mariin namang itinanggi ni Pangilinan ng koneksyon niya at ng kanyang pamilya sa flood control scandal. Git ng senador, puro pasaring, puro alegasyon, at puro palabas ang nangyaring forum. Gusto Comedy show. Tinang daw nilang mantsahan ang naiulat na pag-upo niya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na siyang mag-iimbestiga sa flood control scandal. Dahil daw dinamay ang kanyang pamilya, papanagutin daw niya ang mga sangkot sa Na. paninirang ginawa sa kanila. Patay. Diretsahan namang tinawag ni Sharon Cunet. Yung natanggap niyong 330, kasi ang pangako sa inyo, 5 milyon daw. Tapos ngayon, nakatanggap kayo ng 350,000. Yang 350,000 pesos na yan, kulang pa yan. Dahil kayo ay tatadtari ng kaso. Hindi lang isa yung magkakaso sa inyo, hindi lang dalawa. Marami. Pagpalagay natin, sige, mabayaran nga kayo ng 5 milyon. Kulang pa rin yan. Nako. Ako na lang. Oh. Isipin mo ngayon yung 50,000 pesos. 50,000 pesos ngayon, mga pre. Kukulangin pa po yan sa isang buwan. Di ba? Kung maluho ka, may bisyo ka, yung 5 milyon mo, kulang pa yan. Kaya, yung bayad sa inyo, tig 5 milyon kulang. Kayo yung magiging kawawa sa huli, iiwan din kayo. Ano yung mangyayari sa inyo? Matutulad kayo kay Peng, makukulong na. Ha? Matutulad kayo ngayon kay Peng, yung vlogger na nagbablog kay Pangulo, na sinampahan ng kaso, and then yun, may hatol na sa kanya. Matutulad kayo kay Peng, makukulong na. Diba? Ituturing kayong isang kriminal. Yeah? Ang tapang-tapang nyo ngayon kasi akala nyo nakasandal kayo sa pader. Kala nyo lang yun. Sana sinungaling at makapal ang muka ng mga umano'y bagman ni Ko. Ang nasabing larawan ay bahagi raw ng vlog niya nang bumisita siya sa Marawi para pasalamatan ng nooy suporta nila para kay Kiko. Buwelta pa ng megastar, kapatid ng sinungaling ang magnanakaw. Nako. Bahala na ang Diyos sa inyo. Si Kiko Pangilinan magkakaso. Ewan ko lang kay Sharon Cuneta, no? Pero dapat magkaso din kasi dinadawit siya eh. Bukod dito, sinabi rin ang pangalan ni na dating Congressman Stella Kimbo at CWS Party List Congressman Edwin Garjola. Pati nga si dating PNP Chief General Nicolas Torre III, hindi rin nakaligtas. Wala pang pahayag ang ilang idinawit na So, ibig sabihin po, gulat ako. Ibig sabihin, wait lang. May papakita ko sa inyo mga pre. Nasa isang cellphone ko yata yun. Check ko nga dito. So, ibig sabihin pala, kung ganun yung ginagawa ng 18 na marites na to, mukhang may something talaga, no? Kasi nagpapakita sila ng mga picture na, sila daw yung nag-deliver ng pera kay General Torre. Ganon ginagawa nila, di ba? So, ibig sabihin, eto, masingit ko lang naman, ibig sabihin pala, kung ako po, i-recruit ngayon ng kampo ni Baligod, ibig sabihin, pwede ko rin palang akusahan si General Torre, na ako, si Ballpoint Man, nagdala din ako ng maleta. May picture din ako kay General Torre.
Okay, pwede ko palang sabihin na, ako, nagdala ako kay General Torre ng ano dyan, ng pera sa opisina niya. Oh. Ibig sabihin, pwede din yun. Hindi kasi ako na-recruit nila baligod eh. Yung mga kinuha niya, mga bobo. Ay, salamat po Ma'am Baby Leonora sa iyong pakulay dyan. So, ibig sabihin, pwede ko palang gawin yon. Yung mga kumakapit talaga sa patalin yung mga hinayupak na to. Di ba? Wala na po sa ayos yung kanilang mga ginagawa. Puro na lang paninira. Lahat ng kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat ng kumakampi sa Pangulo may maleta. Pero nakakapagtaka, yung mga kumakampi sa kanila walang maleta. Pero pag bumaliktad, kumampi sa Pangulo, biglang magkakamaleta. Tangin na talaga. Personalidad. Handa raw humarap ang ngayon 22 nang nagpapakilalang bagman oras na magpatawag ulit ng hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero ang People's Forum na yan, hindi nagustuhan ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Win Gatchalian. Pinag-aaralan nila ang legal action laban sa dating kongresista. Well, definitely, linoloko niya yung tao. At definitely, Panluloko talaga. gumagawa siya ng confusion. No? Dahil yun sa post niya, Blue Ribbon Hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao? Nagbabalita mula sa frontline. Mon Gual. So yun yung nakahilera po yung mga bayaran, Mga bayaran patay gutom, na mga hampas lupa, na mga kargador. Yan po sila. Tandaan niyo po yung mga pagmumukha ng mga hayop na yan. Makita ko kayo sa isa, pagtatadyakan ko kayo. Diba? So, idugtong po natin ito mga pre, pag-usapan din po natin ito. Itong, karugtong pa rin po ng 18 Marites mga pre. Kasi, sa lahat po, ito itong, itong mga 18 garbage Marites na to, sa kanilang mga ginagawa sa pag-attend ng mga fake hearing na yan, sila po talaga, magkakaroon ng patong-patong na kaso. Oo, ngayon siguro masaya pa sila kasi sasampahan pa lang naman eh. Pero, kapag yan ay gumulong na po yung kaso, sigurado yung mga yan. Sisimangot na yung mga yan. 'Di ba? Ang tanong pa po dito, yung nanggamit po sa kanila ngayon, yung nasa likod nila ngayon, tutulungan kaya sila in the future? Tutulungan kaya sila? O basta-basta na lang iiwan? Kasi kung yung mga nanggagamit sa kanila ngayon, yung mga nasa likod nila ngayon, kung sa tingin nila hindi na kayo effective sa kanilang ginagawang palabas o mga drama, ay hindi na kayo papansinin yan. Ilalaglag na kayo. Diba? Nagpagamit kayo eh. Sa ngayon, may pakinabang kayo. Sa ngayon. Paano sa mga susunod na buwan? Taon? Kung hindi na kayo epektibo sa kanilang mga plano, wala na. Laglagan na. Ha? So kayo po, ano po yung inyong opinion dito? Ano po yung inyong reaksyon? Yan, i-comment nyo lang po yan para naman po mabasa natin yung inyong mga kanya-kanyang opinion. Ayan. So, yan mga pre, move po tayo dito sa next topic po natin. Sino itong tumatawag? Huwag ka po munang tumawag, madam. Naka-live lang ako. Magsabi po sa mga gusto pong tumawag dyan, huwag po basta-basta tumawag. Mag-chat muna po kayo kasi, kung wala naman tayong transaction, bakit po kayo tatawag? 'Di ba? Naka-live po tayo. Huwag tawag ng tawag po. Okay?
Huwag pong tawag ng tawag kung wala naman po tayong transaksyon. Okay? Okay, shoutout kay Berador Pikwa. So, ayan, move po tayo dito sa next topic natin mga pre. Ayan.